Magandang araw! Ang module na ito ay inihahandog ng Binakayan National High School para sa mga baitang 7 na mag-aaral para sa Filipino. Ito ay naglalaman ng mga aktang pampanitikan sa lamin ng Mindanao, ang kwentong bayan, mga pahayag sa pagbibigay ng mga patunay. Ang munting ibon. Sa dulo ng aralin na ito, ay matututuhan natin ang mensaheng upang mapagtibay ang relasyon sa kapwa, maging magalang, matapat at mabuti ka. Para mapatunayan natin na ito ay totoo, makinig ng mabuti sa ating aralin. Ano nga ba ang inyong nakikita sa inyong screen? Tama, ito ay larawan ng isang babae at isang lalaki. Ano pa? Tama, mukha silang magkasintahan at masaya. Ano naman ang inyong nakikita sa ikalawang larawan? Ano kaya ang relasyon nilang dalawa? Kung ang sagot nyo ay mag-asawa, tama kayo. Ngayon, meron akong tanong. Ano kaya ang sikreto ng mga mag-asawang tulad nila kaya nagtagal ng mahabang panahon ang kanilang magandang pagsasama? Pero bago ninyo sagutin yon, kunin muna ang inyong ballpen at kwaderno sa Filipino. Nakuha nyo na ba? Magtala o maglista ng mga paraan kung paano mapatitibay ang isang relasyon at ipaliwanag. Maaari nyo ring tanungin ng inyong mga magulang. Ano nga ba ang mga paraan para mapagtibay nila ang relasyon nilang ng inyong mga magulang? At ipaliwanag mo na ito sa iyong kwaderno. Tandaan, pwede mong i-pause ang video na ito upang mabigyan ka ng sapat na panahon para makakuha ng sagot. Tapos ka na ba? Tayo ay magbalik-aral. Ano inyong nababasa? Sa number 1, pagbuborda, paghahabi, at pag-uukit ay parte ng kanilang kultura. Oo, tama. Ito ay parte ng ating aralin. Ngayon, para sa balik-aral, kunin muli ang inyong kwaderno at sulatan ng like or dislike ang mga kahon sa tapat ng bawat bilang. Lalagyan ng like kung ito ay tama at dislike naman kung hindi. Babasahin ko para sa inyo. Number 1. Pagbuborda, paghahabi, at pag-uukit ay parte ng kanilang kultura. Number 2. Sari Manok ay sumasigisag sa pakikipaglaban sa digmaan. Number 3. Bisaya o Cebuano ang kanilang lingua franca. Ma'am, ano pong ibig sabihin ng lingua franca? Ang ibig sabihin nun ay yun yung kanilang unang lingwahe o natutuhan nila nung sila ay bata pa. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tamang panahon. Pwede niyong i-pause ang video na ito. Ayan, dahil tapos na kayo, sagutan na natin. Number 1, like. Number 2, dislike. At number 3, like. Sino nakakuha ng perfect score? Binabati kita. Bago natin basahin ang kwentong bayang Ang Munting Ibon, ay papaalalahanan ko lamang kayo na maglista o magsulat ng mga importanteng detalye sa ating kwento. Alam mo ba, nakalipunan ng mga kilalang pasaling bilang panitikan sa lalawigan ng Lanao sa Mindanao? Pag sinabi nating pasaling dila, ito ay mga pantikang nagpasalin-salin
hindi sa pamamagitan ng pagbabasa, kundi sa pagkikwento-kwento ng isang tao papunta sa ibang tao. Karaniwang ginagamit bilang tagpuan ng mga kilalang kwentong bayan at pabulong Maranao. Alam mo na ba kung saan ang tagpuan na ito? Ang agama ay isang salitang Sanskrit na hiniram ng wikang Maranao at Malay at ito ay nangangahulugang relihiyon. Ano ang ibig sabihin ng agama? Tama, relihiyon. Subalit ginamit ito ng mga Maranao bilang salitang tumutukoy sa bayan o lugar na may lupain. Kapag dinugtong mo sa salitang agama na ang ibig sabihin ay relihiyon, ang salitang nyog, alam niyo ba kung ano ang nyog? Tama, ito ay isang klase ng puno. Pag pinagtugtong natin ang agama at niyog, ito ay agama niyog na ang ibig sabihin ay lupain ng mga niyog. Sa maraming kwentong bayang Maranao na ating pag-aaralan sa mga susunod na aralin, ang agama niyog ay isinilarawan bilang lupain ng karangyaan at kaluwalhatian. Sa mababasa mong kwentong bayan ay muling ginamit ang tagpuang agama niyog. Paano kaya umikot ang kwento sa tagpuang ito? Aha! Kilalanin na natin ang mga tauhan ng kwento. Ayan, nakikita mo ba ang larawan? Tama. Siya ay isang lalaki. Isa siya sa mga pangunahing tauhan ng ang munting ibon. Siya ay isang manloloko o tuso, tamad, at oportunista. Siya si Loques Amama. Ang atin namang ikalawang pangunahing tauhan ay isang mapagtimpi, matalino, matiisin, at sigurista. Siya si Loques Ababay. Ano kaya sa tingin nyo ang relasyon nilang dalawa? Ating alamin sa kwento. Handa na ba kayong magbasa? Upang malaman ang kwento, pindutin lamang ang link sa module na ibinigay. Tapos ka na bang magbasa? Kunin ang notebook at ballpen upang sagutan ang pagsasanay 1 and 2. Panuto, maghinuha sa kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan, batay sa mga pangyayari o usapan ng tauhan. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Handa ka na ba? Tandaan, maaari mong i-pause at i-play ang video na ito kung nabibilisan ka. Number 1. Ang mag-asawa sa binasa ay kapwa nabubuhay sa pangangaso. Mahihinuha ang kanilang lugar ay A. Magubat at mapuno. B. Nasa tabing dagat. C. Nasa lungsod. O letter D. Kapatagan, taniman ng palay. Dumako na tayo sa bilang 2. Iniluto ni Loques sa mama ang matabang usa at ito ay kanyang kinaing mag-isa nang hindi man lang inaalok ang kanyang tahimik lang at hindi tumututol na may bahay. Mahihinuha sa pahayag na ito na A. Ang lalaki ay pinuno o leader ng sambahayan kaya't mas nagagawa niya ang nais kaysa sa babae. B. Ang lalaki ay siyang tagapagluto at tagapamahala sa kusina. C. Ang babae ay hinahayaang kumain. Hindi hinahayaang kumain ayon sa paniniwala.
At letter D, ang babae ay kailangan munang may mahuli ring hayop bago makakain. Number 3. Alam kong niloloko mo lamang ako. Hindi kita papatulan. Ang tahimik niyang naibulong sa sarili. Mahihinuha ang babaeng katulad ni Lokes Ababay ay A. Matampuhin, B. Mapagtimpi, C. Magagalitin, o letter D. Masiyahin. Tandaan, titik lamang ng tamang sagot ang isusulat sa kwaderno. Number 4. Magmula ngayon, lilipat na ako ng tirahan at hindi na kita aabalahin. Subalit, wag mo rin akong aabalahin. Mahihinuha sa sanabi ni Lokes Ababay ay A. Ang babae, gaano man kabait, ay napupuno rin at natututong ipagtanggol ang sarili. B. Ang babae ay naghahanap na ng kalinga at pagmamahal mula sa asawa. C. Ang lalaki ay siyang hari sa kanilang tahanan. O letter D. Ang babae ay maaaring umalis kahit walang matibay na dahilan. Number 5. Pinabilinan ni Lokes Ababay ang kanyang mga gwardya na wag papalapitin man lang sa kanyang magarang tahanan ang kanyang asawa. Mahihinuhang si Lokes Ababay ay A. Mapaghiganti at ikinatutuwa ang kapahamakan ng iba tulad ng kanyang asawa. B. May itinatagong lakas ng kalooban at hindi kasing hina ng inaakala ng kanyang asawa. C. Mahirap pakisamahan ang ugali dala ng kinang ng kanyang kayamanan o salapi. O letter D. Naging masama na rin ang ugali dala ng kinang ng kanyang kayamanan o salapi. Binabati kita. Natapos mo na ang pagsasanay 1.2. Ngayon, iwasto na natin ang inyong mga sagot. Number 1, A. Number 2, B. Number 3, B. Number 4, A. At number 5, B. Kung ganyan ang tama ang mga sagot mo, ikaw ay nakakuha ng 100. Binabati kita, natapos mo na ang Aralin 1 para sa Module 1 ng unang markahan. Hanggang sa susunod, paalam!